Good morning, good morning. May gagawin tayo. Ito muna gagawin natin kay Boss Aljon. Yan. Shout out sa iyo, Boss Aljon. Lagyan lang natin dito yung ano niya. Yan. Yan. Shout out sa iyo. So gagawin natin ay ito, balik. Sabi ko nga, medyo magastos na to kasi unang-una, maingat-ngat na yung speaker. Tinignan ko na yan. Tapos sira na tong nyo, yung tornilyuhan, ayan yung mga tornilyuhan nakandasira na, tapos yung mga wiring may ngat-ngat na, plus yung mga kinalawang pa sa loob, ayan, tingnan yung mga nangyari sa tornilyuhan nya. Tapos dito, yan, so bali re-restore namin to at nakapag-down na siya. May sentimental value daw kasi parang regalo sa kanya, kaya pinapa-restore niya talaga. So medyo may sabi tayo, may sipon. Anong gagawin natin dito? Kakalasin muna natin, tapos yung mga tornilyo para masimulan na. Ang nangyari kasi dito mga boss, ito tinanggalan natin yung nagkanda kakalasan na yung tornilyo. Tanggalin muna natin itong ano. Ayan. Ayan, may kita yung mga tornilyo nagkanda putol-putol na yun pa sa ilalim. Pinasok ng daga. Tapos ayun nga, nabutas yung speaker. So unti-untiin lang natin to hanggang sa makuha natin yung diskarte. So ayan, nilinis na natin yung loob. Ayan, kinalas na natin yung board. Ayan. Tapos ito yung speaker. Ayan. Butas na. Ito naman yung may ilaw-ilaw dito, kaya sabi ng may-ari kinalawang na rin, no? Sabi ko nga mapapasobo siya sa gastos nito. Pero sige lang. Sige lang daw. Ayan. So problema pa natin yung mga tornilyo kasi ayan para dito nagkanda putol nung kinalas namin. Marami-raming gagawin dito bukod sa linis, speaker. Titingnan ko kung may paraan dyan na pwedeng ipalit or kung ano. Tingnan lang natin. Ano bang size nitong speaker na to? Four inches ata to eh. Tingnan natin. 5 inches. So try natin tumingin sa Shopee. Kung may makuha tayong pang subwoofer na cone na 5 inches. Ayan. Kung wala, diskarte tayo. So sana kumasya yung mga speaker ko dyan na available. Ayan may mga speaker ako dyan. Yun muna. Tapos ito lilinisan. Then after ng linis ay putulin ko na lang siguro dito muna. Yung para sa ilaw. Yan, ito naman yung likod niya. Yan. So kailangan ma-finalize muna natin tapos saka tayo magsimula. Dito nasa loob ata yung IC nito or yung speaker at saka na yan. Nakakuha na tayo ng kaparehos. Ayan, sakto. Dito na lang kung sasakto din ba sa muka. Ayan. So, sakto. Ayan, pwede na mga boss. So, ito na yung magiging speaker natin. Hindi na natin i-repair to. Tapos, linisan na lang natin tong muka muna ngayon. Hindi naman natin to matatapos ng isang araw siguro. Linis muna dito sa loob. Then, yung kinalawang dyan, palitan. Bago natin diskartehan tong tornilyo kung paano natin gagawa ng paraan. After nyan, sa ibang parts naman tayo. Kunot ko rin mga boss yung 4 na daan sa tiyaga. Dito sa kabila ko pinihit, nilagyan ko ng langis, tapos pinukpok ko ng Tapos tinabas ko pa ng flat, ayan Kaya may babalik natin ng maayos. Ang problema naman itong sa likod kung paano naman diskarte nito kasi yung iba may
Mayroon pang bara dito. So tingnan ko kung paano ko diskartehan to. Apat yung sa harapan na ayos na natin. So SMD parts na yung pyesa niya dito sa ano. Kinalasan natin na yun uli. Puro putol na yung tornilyo. Siguro gawa na lang natin ng panibagong ano, pagtotornilyohan. Kasi parang hindi na uubra. So kakalasin ko at titignan yung mga switch kasi ay matigas na yung iba. Tsaka yung mic input. Yung volume niya iba. O-orderan pa natin yan kung wala tayong pamalit. Kakalasin ko muna. Yun. Dito siguro ganun din. Sige, tingnan natin. Ito yung papalitan ng customer ay itong mga volume. Kaya lang wala pa ata akong ganitong style. Mahaba masyado. Tapos tack switch din na ano. Ayan, kinalawang na nga. Papalitan din yan. Para sa ano. Kasi oy, ito matigas na. Masablay na. So, order muna ako. Tapos, order muna sa online. Tapos kung sakali, pag dumating yung pyesa, continuous natin. So, nilinis natin yung ano. Nilabhan natin yung pinaka-kaha. Andun na yung speaker para may kabit na natin sa muka. Para mabawasan din yung kalat dito. Nag-order na pala ako dito mga switch at saka potentiometer. Pag dumating, matatapos na natin yan. For now, unahin ko muna yung sa mukha para ano na, mapatuyo ko na to, mapolish na rin, tapos makabit na. Then wala na tayong problema. Okay, malinis na yung kaha. Ayan o. Mukhang bago na uli. Tapos ito, mga kinalawang na resistor. Ayan, napalitan na natin. Ikabit ko na rin uli. Ikuglo na lang natin to. Para ano, hindi gaanong makalat dito. Yan, hanggang dito. So, ayan mga boss, habang wala pa, nilinis ko na. Ito yung malinis na. Yan, ito yung nilinis na natin, ito yung hindi pa. So, lilinisin din natin to. Pati yung, ano mapapansin yung kaiba. So, MC yung ginamit natin na panlinis. Para gumanda-ganda uli yung kutis ng speaker. So, nilinis na natin para pag dumating yung pyesa, baka ilang araw pa yan, tuloy-tuloy na tayo. Testing na lang. Pati yung wiring nito, ayusin ko na lang din. Okay, today is July 9. Unang dumating ito. Dito lang talaga natagalan. Yung sa mga buksan nga natin, ano ba tong ba't natagalan to? Ayan. Yung dito sa switch. Sa mga tack switch, dito tayo natagalan. Ayan. Okay, tapos ito naman mga potentiometer to mga boss. Ayan. So dumating na yung kailangan natin na pyesa. Sa kabila. Ayan. So pwede na natin, pwede na natin ituloy yung repair natin. So kakalasin ko yung mga switch andito sa likod. Board lang muna kunin ko. So dito, ayan. Tatanggalin natin tong board, itong mga switch, tapos lalagay tayo ng panibago. Tamang-tama, meron naman tayo nakuha na saka potentiometer. Okay, para makuha na rin ng may-ari to. Na-stop na dito. So dito, medyo matagal-tagal to kasi double-sided. Pag-iisipan ko pa kung paano diskarte. Pwedeng lagyan ko ng naka-on pa ba yung panghinang ko? Pwede kong lagyan ng lid, tapos tunawin, saka ipo-pull out. Pwede siguro ganong technique. Tingnan nga natin. Ayan. Sample tayo. Kung effective yung technique na ginagamit din ng iba. So, nilalagyan nila ng lid. Yan. Pinapaliguan ng lid. Tapos iniinit ng sabay. Saka, hinahatak ng dahan-dahan. Yan. Pag nainit na ng todo, ay, ano nangyari dito sa camera ko? Ayan.
Ilaw tayo kasi mukhang madilim na. Yan. Pag nainit na kasi to, mas mabilis ng hugutin. Ayan. O hindi pa pwede. So hindi pwedeng biglain or madaliin pagkalas kasi pwedeng masira. Ayan o, umangat na siya. Pero hindi pa siya basta-basta mahuhugot. Tapos matabaho to. Sana walang matuklap na serkito. Sa ganitong diskarte, tiyagaan at saka ingat. Ingat, hindi pwede ditong biglaan or padalos-dalos. Ayun, natanggal ko. Tingnan natin. Okay, intact pa ay. Intact pa naman yung ano niya, yung circuit niya. Ayun. So natanggal na natin yung isa. Init. Pwede yun, yung ganong technique. Okay, ganun lang ang gagawin ko pa isa-isa. Tapos ito, siguro, iwain ko na lang muna to para may angat yung ano. Ilagyan ko siguro ng ayun. Para mas madali. Okay, so hahaba yung video natin. Mahaba na pala yung video natin ngayon mga boss, no? Yun na muna. Tsaka bakit ganito yung brightness yan? Parang madilim kanina. Nagmamadali tayo. Natanggal ko na yung switch at saka naikabit ko na rin dyan. Ayan o. Problema, masyadong mahaba yung dalawa. Diskartehan ko na lang yan. Ito yung natira. So, bumili na tayo ng ano, pang-reserva na lang yan. Ito na ikabit ko na agad yung ano, tapos nalinis ko na rin. Susubok na lang natin pagkabit doon sa pinaka box. Tingnan natin kung magpa-power na. Maulan na naman mga boss, oh. So tuloy tayo dito sa ano, sa ginagawa ko ano. Kanina kasi may lakad kami kaya hindi natuloy. So ito, ayan. Ito na yung wiring natin na ginawa para sa ano yan. Tapos ito naman yung para sa ilaw. Hindi ko pa naikabit. Ilalagay pa natin yan. Ilagay ko pala muna dito. Yan. Sana tama tong ginagawa natin. Yan, tapos yung isa ilaw. Tapos hindi pa nakakabit yung ano dito naman sa kabila. May pailaw-ilaw pa kasi. May padagdag pa ng palamuti itong speaker na to. Kasi ito yung pinaka-power. So tingnan natin. Ayan, umilaw. Ayun, hi, blue. Ayun, nag-bluetooth na. So pindutin natin tong ano, input. Loading. 100 volume. Ayun. Okay, baka maka-copyright tayo. Try natin tong USB ko. Yan. Yan, may mga ilaw-ilaw. Ayan. So ayos na. Yan. Yung mic pala, titesting ko pa yan. Try natin yung mic. Wala pang malinaw na tunog yan kasi nakabukas pa yung kaha. Hello. Hello, hello. Sound check, volume. Hello, hello. So madumi pa yung ano, hindi ko kasi ito napalitan, itong ano. Hello, hello. Sound check, hello, hello. Ayusin pa natin tong
Ayusin ko pa tong yung sa mic input. So at least tumutunog na mga boss, at kunti na lang yung ano natin. Dapat asikasuhin natin dito. Okay? So update ko na lang kayo pag ano, kasi yung mga tornilyuhan nito, babaguhin ko pa kasi tingnan nyo nangyari oh. Nakadikit na dyan, so i-divert natin yung mga butas. Yan. Tapos tipan na lang natin to para hindi halata. Okay? So napansin ko dito, yung dalawa lang ang tumutunog. Yung sa baba ay wala, yung pinaka subwoofer niya. So ngayon, titingnan natin yung speaker dyan kung gumagana. Tapos kung hindi, aalamin natin baka sira na yung IC niyan or kung ano pa man. Kasi tumutunog yung dalawa lang pala. Ito lang dalawa. Ito, saka ito. Na ano, nawaw mali tayo dito. Akala ko tumutunog na yung malaki. Kaya pala walang kalabog nung pinower on ko yung ano. Do-double check muna natin yung speaker na kinabit natin. Ayan. So kuha tayo ng analog. Yan, dito yung analog. So ito yung connection ng speaker. Lagay natin dito yung tester. I-check natin kung gumagana ba. Okay? So buo yung speaker, ibig sabihin either hindi gumagana yung IC or baka yung input ng woofer dito ay hindi nagpa-function. Yun ang aalamin natin mga boss. Baka nahahatak lang tong ano, maluwag lang. Yan, subukan natin, baka nagalaw lang din tong input. Ay baguhin natin. Ano ba yung dulo nito? Kasi wala nang ano eh. Wala namang ibang feeding dahilan yan. Ito ay output. Kung galing dito sa, ay malabo na pala yung ano natin. Input ito, tapos ito naman yung output. So usually dapat mayroong audio. So try natin. Uli isa pa. Ay, ito lang. Speaker. Ayan. So yung pinaka-output niya ay ito. Para na kasama na yung sa sub at saka yung sa ano. Wala pa rin eh. Wala pa rin mga boss. So alamin natin dito. Kakalasing ko to. So akala ko sa mga wirings lang at saka sa mga potentiometer. O dito ay maling akala. Ulit. Okay. So kailangan nating kalasin talaga to. So paano? Ito naman ay naka saksak. Tingnan natin, baka makuryente din tayo. Kasi naka ano nito, ang power supply niya ay SMPS. Kakalasin natin, tanggalin muna natin itong speaker kasi maiksi lang yung ano niya. Then tanggal speaker, tanggal tornilyo, then check up. Okay, balikan ko kayo. So, ino-audio trace ko mga boss. Wala akong na-trace na audio dito. Tapos na-check ko tong IC na to. Yung 4558 na yan. Walang supply. So, troubleshoot ko muna dyan. Baka missing supply lang bago ako mag-order ng pyesa. So, sana yun lang. Hanapin ko muna yung ano, GRC 4558. Google natin. Asa tayo kay ano. SMD na GRC 4558 pin out. Ayun, tingnan natin yung pin out ng GRC 4558. No, so nasa ano yun? Pin out wiring diagram. Ayan. Okay. So ito yung GRC 4558. Yan. So power volts niya dito kasi single supply lang to eh.
Yan yung power niya tapos negative. So hanapin natin yung nakasingle lang siya. So usually nasa dulo o nasa dito. Wala akong masukat na supply dyan. Andito yung tester natin, kaya lang alanganin. Hahanapin ko muna yung traces niya. Hanapin ko muna dito yung kung saan papunta yung circuit. So baka missing supply lang kaya walang ayaw gumana yung sub. So grabe pa ikot-ikot ko nito mga boss, nahilo ako. Ito yung pinaka-supply niya. Itong part na to. Ito kasi yung input. Papunta yan sa input. Hindi ito yung input. Tapos sinanggal ko yung capacitor para matrace. So tumakbo yan dito. Ayan o. Pati sa resistor na to. Tapos ito. May napansin kayong bilog dyan ito. Tinignan ko yan sa likod. Ito yun. Tapos nung kiniskis ko to kasi nakaganito yan o. May mga rugby. Ayan kita ko na putol pala yung linya niya. Kaya kiniskis ko din dito. Pati ito, titingnan ko din to. Baka sakaling nadali din ng rugby. Yan. Tingnan natin. Lalagyan natin ng electrical varnish na lang yan. Pati din to. Pati to, yung may mga part na so, sana hindi pa nasira. Double check na lang natin yan. Ayan o. Tingnan natin yung part na yan. So dito, dudugtungan ko to. Then ititesting natin. Sana magkaroon na ng supply. Yun lang mga boss, at gagawan ko muna ng paraan. Tapos titingnan ko to kung okay pa yung contacts niya. Yung iba dito. Okay? Mga boss, dinikitan ko lang pero sobrang liit kasi. Ayusin ko na lang uli yan kasi parang may parang may dumikit po. So linisan na lang natin yan. Tapos testering ko na lang dito. Kasi naputol nga. Kaya nawala ng supply yung preamp o yung 4558. Tapos nilagyan ko na to ng electrical varnish. Meron na yan. Doblehan ko na lang uli. Tapos testing natin mamaya. So tinisting ko muna. Ano ba ito? Naka times. Yan. May ilaw kasi gawa ng magnifying glass. May power na yan. So, speaker lang yung nakabit dyan. Yung pinaka-sub lang. Yung dito sa wala. So, volume na natin. Ayan. Gumagana na. Hindi pa pala sira yung IC. Nawala lang yung supply. So, pwede na tayo mag-proceed doon sa pangalawang gagawin natin. Yung mga tornilyo. Yan. Okay. Ligtas si may-ari. Missing supply pala dahil doon. Yan mga boss. Ayos na. Yung ilaw niya andyan na. Kompleto na. Send ko na lang sa may-ari.